Tingnan natin ang sitwasyon mo, okay? Pwede mong i-switch or i-flip. Pero wag na wag mong pipilitin kung hindi ito ang sitwasyon mo. Okay, thank you so much. Overall energy mo, collective. Parang yung lahat na nararamdaman mo, na tingin mo nakakasakit sa'yo. Yung mga bagay na hindi mo masabi, na kinikip mo lang sa damdamin mo, sa utak mo, dinadiary mo, pinopost mo na only me, sinasend mo sa sarili mo. Mukhang gusto mo nang sabihin lahat yun, or parang sasabog ka na pagka hindi mo nasabi yung mga bagay na dapat tingin ko matagal mo nang gustong sabihin. Nahihirapan ako magsalita o hindi mo rin alam kung paano sisimulan. Pero kung ano man yung gusto mong bagay na gawin o sabihin, ito ay meant to be. Ito ay divine intervention. Parang buong buhay mo hindi ka kumikibo. Parang ang tingin mo, pag di ka kumibo, mas okay, hindi siya lalala. Pero hindi mo man gusto yung mga nangyayari, mas lalong palala ng palala yung sitwasyon mo. At ito ay divine intervention na kailangan mong baguhin, na binibigay ng guides mo at kasama mo si Archangel Michael, kung naniniwala ka sa mga Archangel Angels, na kilala nyo naman si Archangel Michael sa iba, diba? Alam nyo na ito yung tao na palaban, pinoprotektahan. So, kailangan mong tinutulungan kanyang protektahan mo ang sarili mo. Sabihin mo yung totoong nararamdaman mo para doon yung mga taong nakasakit sa'yo sakali magbago. So, tingnan natin ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. Tarot Angels, please give me 3 cards na dapat gawin ng aking collective sa sitwasyon niya. Okay. Ay. May madaming dapat. Char. Okay. Kaya paano lang kita. Kasi medyo heavy yung nararamdaman mo. Pero okay lang yun. Damhin mo siya. Hanggat mapapagod ka ng damhin. Nauutal ako. Okay. So, yep. Kailangan mo damhin ang lahat ng bagay. Pag-isipan kung bakit nandito ka. Kasi kung akala mo lahat ay ginawa mong tama para maging fair sa iba, para hindi ka makasakit ng iba, nagdesisyon ka na laging kasama ay para sa iba, kailangan mo nang damhin lahat ng bigat na yun. Masakit man, pero kailangan mo i-accept yung pagkakamali mo. Na akala mo, pag nagsakripisyo ka ng kaligayahan mo, magiging okay ka. Kasi hindi mo na nga pinili yung sarili mo. Pero hindi Hindi lahat ng bagay na nagsasakripisyo ay good karma. Totoo yan. Kasi tinuturuan mo nga maging walang alam yung iba. Ikaw lang laging nagpapasan. Kumbaga, ang example natin, ikaw yung ate, ikaw yung breadwinner. Yung mga magulang mo is petiks. Pero dahil nakita mo kahit petiks yung susugal, nagsasabong, ikaw yung nag-step up para magtrabaho. So, ikaw nakatapos ka, maganda posisyon mo, pero yung mga magulang mo, yung ibang kapatid mo nag-aaral pa, pero sila yung nagpapabigat. May humihingi ng pera. Sakto sana at may sobra pa yung sahod mo, pero kailangan bayaran yung utang na sa sabong, sa sugal. So, bigat ka ng bigat at iniisip mo, ayoko iwanan ng pamilya ko kasi sila ang nagpalaki sa akin. Sila ang nagpaaral sa akin. Which is okay. Pero paano mo nga tutulungan silang lahat kung lahat kayo ay lulubog din? Ikaw lang ang nagsasagwan. Ang iba, tinatry pa lang nila. Hindi mo rin masisigurado kasi lahat ng circumstances magkakaiba yan. Pwedeng pagkatapos ito, umalis na yung isa, napagod na sa pamilya mo, or may ibang plano. Hindi ka pwede maging codependency sa mga kapatid mo at sa magulang mo.
Lalo na kung ikaw lang talaga ang nagdadala sa pamilya. Kailangan mo i-let go yung mga past. Mag-focus ka sa future mo. Kung gusto mong baguhin ang sarili mo, kailangan mo maging matured. Kailangan mo mag-grow up. Hindi porket na ikaw yung nagbibigay ng bread sa pamilya, mature na yon. Kailangan mo gumawa ng desisyon. Ano bang maitutulong ko sa pamilya na to, sa sitwasyon na to, kung hindi man family, para mag-grow up to. Kung relasyon man to, ano matutulong ko sa partner ko, mahal ko nga, pero eto hanggang ngayon wala pa rin pagbabago. Kailangan mo siyang hiwalayan. Dahil hindi ka makikita worth mo o ng connection yung dalawa kung tatanggapin mo at hayaan mo lang siya ng ganun. Okay? Natataken for granted ka na, hinahayaan mo ng hinahayaan. At habang hinahayaan mo ng hinahayaan yan, at hindi mo bibitawan, habang buhay ng responsibilidad ng iba, ikaw ang papasan. Kailangan mo mag-make ng choice. Kailangan mo tanggalin yung mga ilusyon mo na magbabago pa sila, na i-choose nila maging mabuting tao. Dahil hindi nila gagawin yun hanggat wala silang natutunan. Oo, naging mahirap kayo before. Oo, nasalba kayo ng mga ganong-ganong pagkakataon noon. Iba na yun ngayon. Kailangan mong gumawa ng bagay para piliin yung sarili mo. Wala kang choice, kailangan mong piliin ang sarili mo. Hindi mo pwede piliin sila, hindi mo pwede piliin ang pamilya mo habang buhay. Hindi ko sinabing abandonahin mo sila, pero kailangan isave mo ang sarili mo. Dahil pag ikaw lumubog din, at naging same cycle ka ng pamilya mo na ma-burn out ka, magsugal ka na lang din, pumayag ka ng sitwasyon no, sa jowa mo na pumayag ka na lang sa sitwasyon na ganito na hinayaan mo tapak-tapakan ka paulit-ulit, huwag mong asahang sumaya ka habang buhay. Okay? Please give me 3 cards para sa aking collective. Kung anong gusto sabihin ng kanilang guides. Please give me 3 cards para sa mensahe ng guides nila sa aking collective. Sabi ko na daw, char. Okay. Please give me another 2 cards. Sakto. Tanggapin natin yan. So, kailangan mo nga mag-revert. Sabi ng ang guides mo, yung synchronicity na to, ang mensahe na to, hindi to biro. Para matupad yung wish mo or kung hinihiling ka masculine energy na partner sa buhay, para matupad yon, hindi papasok ang bago sa buhay mo kung patuloy ka walang space ng panibagong blessing sa buhay mo dahil pinupunuan mo din yung iba. Nakatakda na i-cut off mo yung mga tao nagpapabigat sa'yo, gano'n man to kasakit. Kahit nasabihin mo na munga na to, nagkaroon na ng pundasyon, kailangan mo i-cut. Okay? Kasi it will grow another plant na mas better, na mas magaan. Para maibigay sa'yo ng guides mo ang gift na gusto nilang ibigay sa'yo, kung ano man yung hinihiling mo, kailangan mong Gemini might be resonate, tingnan ang sarili mo at alagaan ang sarili mo sa ngayon dahil wala kang ibang katuwang kundi ikaw lang. Ikaw lang ang nagbibigay ng balance sa sitwasyon, pamilya, tao, relasyon na to. At kung ikaw pati ay mawawala doon sa pagiging balance na yon, matutulad ka lang din sa kanya. Okay? So, sana nakatulong to collective at pagdasal ka lagi. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Tanungin mo kung ito yung klaseng buhay at pagkatao ang gusto mong piliin. Okay, collective?